Hi po. Yan, hello po. So, paki-like, paki-share kapatid, no? Paki-tap-tap. Ayan, hello po. Hey po, medyo nagkaroon po ng problema yung account ko eh. So, kaya please like it, share it, tap it guys. Hey, good morning po. Good morning. Hello po. Hi po. Kamusta po kayo? Ayan, kamusta po ang buhay-buhay? Yan po, paki-share naman po sa ano natin. Yan po, hello po. Ayan, paki-like it, share it, tap it guys. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari sa account ko. Pero, yun, paki-like na. Kasi, kailangan, hindi ko alam nung una pa lang, naka-business account daw to. Sabi ko, kailan ako nag-business account? So, ililipat ko siya sa personal account. So, hindi ko alam kung naapektuhan po dun yung algorithm natin, syempre. Kaya, ayun po, paki-like, paki-share ngayon. Kung hindi ko po mapipilitan akong gumawa ng bagong account. Kaya kailangan kong ayusin. Ayoko naman na gumawa ng bagong account, sayang naman to, no? Kaya, ayun po kapatid, please like it, share it, tap it guys, no? Pakitulungan na lang po ako. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po? Oo, okay lang. Hi po. Like it, share it, tap it guys. Hi guys, pakita po, paki-like, paki-share kapatid, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Hindi ko talaga alam anong nangyari sa account natin. Pero please like it, share it, tap it. Pagbukas ko kasi kanina, para bang nagulat na lang ako na para bang nagbago na lang bigla. So, may naka-disable, sabi disabled service. Sabi ko, paano yung disabled service? Pero after this live, ayusin ko naman. So, pero please like it, share it, tap it guys. Paki-share na rin sa group chat. Yan, thank you po sa nag-share po sa group chat. Salamat naman. Thank you, thank you. Ay, send na rin natin to sa mga ibang mga kapatid. Pakisend na rin po sa mga kakilala nyo po, mga kapatid. Yan.
Hindi ko alam anong nangyari sa account natin pero laban lang. So ngayon kapatid, tuturuan ko kayo ng tamang pagbabasa ng Bible 'no, kasi napapansin ko kapatid na baka mamaya sabihin, "Si Kuya Jerome devotion ng devotion, 'di naman kami tinuturuan ng tamang pagbabasa." So tuturuan ko kayo ng tamang pagbabasa po ng Bible, hermeneutics approach. So ano ba 'tong hermeneutics approach? Ito po yung ituturo ko sa inyo ngayon na simpleng way ng pagbabasa ng Bible pero tama. Amen. So ito po yung about na kailangan natin malaman yung context, ano ba ang dapat nating gawin, ano ba ang dapat nating i-consider, etc., etc. So ito po yun, no? Kaya ihanda niyo po Bible niyo. Amen. Pwede niyo bang sabihin dyan sa comment section, may Bible akong hawak. Yan, paki-chat na lang dyan, may Bible akong hawak. Yun. Mahalaga po yan. Ballpen at notebook, kinumpleto na ni Ate Maria. Thank you, Lord. Kinumpleto nyo na. Ayan, so please like it, share it, tap it guys, no? Hermeneutics kapatid, mamaya pag-usapan natin. Alam niyo kapatid, dati akala ko kasi biblical term lang yan o kaya naman pang mga theology lang yan, yung mga nag-aaral ng theology course, etc. Pero kapatid, nung naintindihan ko to, mahalaga tong hermeneutics kasi ito yung context. Amen? So, kasi kapatid, para maiwasan natin yung misconception about the Bible, yung misuse about the Bible, and also yung cherry picking ng biblical word. Kasi marami po talaga ngayon na mga nagbabasa ng Bible, mali-mali yung pagkako-context. Ito mo kapatid, meron nagsabi, di ba, katulad yan, ano tawag dito, delight yourself to the Lord and He will give you the desires of your heart. So, marami nagsasabi na, pag nag-church pala ako, pwede ko siya maging jowa. Ano yun? Mali! Kasi desire ng puso niya na maging jowa niya yun, kaya mag-church siya. Hindi ganun yun. Sabi mo, hindi ganun yun. Amen? Kaya mahalaga po yung konteksto. Amen po ba? Mahalaga yung context, hindi pwedeng pang sarili mo lang. Kaya yung iba kapatid, ginagawa nila pang paswerte yung Bible verse. Hindi naman pang paswerte dapat yun. Kaya dapat maintindihan natin, paano ba natin to maintindihan ng mas maigi. Amen? Ingat. Hindi na ako magsombrero. Yan. O, di ba? Psalms 37:4 yun eh. Ano? Delight yourselves to the Lord and He will give you the desires of your heart. No? So, pero pag-usapan natin yan, bakit kailangan? Yan. So, sige po, tingin ko nga kung nandito na ba lahat. After like 2 minutes, pa-tap naman, pa-share, pa-repost kapatid. May problema tong account natin kaya hindi ko maintindihan. Ayan, thank you po, thank you po. And good morning po. Ayan, kamusta po ba ang buhay-buhay? Ayan, ready na ba? Sige po, pa-chat naman ko, ready na para mag-aral na tayo ng tamang pagbabasa ng Bible, kapatid, no? Understanding the Bible with context and hermeneutics, kapatid. Actually, ito po yung approach na mahalaga kasi kailangan natin ng
tamang konteksto. Amen? Context ang pinakamahalaga. So bago yan, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na alam naming kasama namin. Kaya Panginoon, we declare na ano man yung pag-uusapan namin, matutunan namin to ng tama. At Lord, maturuan ko po ang aking mga kapatid ng tamang pagbabasa po ng Bible. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. So, kung titingnan mo kapatid, bago po yan, punta muna tayo sa key verse natin. Bakit mahalaga na intindihin mo ang Bible? Amen? Sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sige po, pakitype nga dyan. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sige po. Verse 15 po, hindi 16, verse 15. Yan. Sabi po dito, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa MBB version, kapatid, basahin natin, no? MBB version. Sa Tagalog version, kapatid, sabi, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Tingnan mo kapatid, ito po instruction ni Paul kay Timothy na dapat tama ang paggamit. Sabihin mo nga dyan, tama. Amen. Kasi kapatid, napakahalaga na maintindihan mo ng tama ang salita ng Diyos. Amen. Para hindi ka naliligaw, hindi ka kung saan napupunta. Katulad yan, di ba marami na po talagang mga false prophet, false teacher, lalo na dito sa TikTok kapatid na nagtuturo ng hindi mga tamang doctrine. Nagtuturo ng hindi tamang interpretation sa Bible, kapatid. Imagine mo kapatid, may nagtuturo na ngayon na sa kaloob at ikapudo dapat ipangutang mo to. Ano yun? Ang sakit sa ulo. Wala pong nakalagay sa Bible, kapatid, na mangutang ka para makapagbigay ka sa church. Gusto ko ngang palayain ng Diyos sa utang tapos sabay ipapautang mo yung ibibigay mo sa church. Hindi po yung tama. Amen? Wala pong ganong katuruan. Amen po ba? Kaya kapatid, mahalaga na maintindihan mo na ikaw na nakikinig, alam mo rin dapat ang tamang pagbabasa ng Bible. Amen po ba? Kaya nga lagi ko ini-encourage, magkaroon ka ng Bible, magkaroon ka ng Bible. Hindi pwede na lagi ka na lang nakikinig, ikaw rin ang magbasa. Alam niyo po, ang pinakagusto ko mong attitude, yung mga Berean sa Berea. Imagine mo kapatid, nagtuturo si Pablo. Si Pablo na to kung titingnan natin, pag si Pablo nagturo, dapat hindi mo na to kino-confirm kasi si Pablo na tong nagtuturo. Pero ang attitude nila, pagturo ni Pablo, pag uwi nila, i-confirm nila lahat ng sinabi ni Pablo doon sa scripture. Amen? Be a Berean. Hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap. Tapos halimbawa, biglang may magsasabi sa'yo, oh, online baptism, my goodness. Walang ganon. Amen? Hindi pwedeng online baptism. Ano pa? Iisip pa ako ng mga maling sinasabi. Yan, katulad niyan. Ang pagsama daw ng banal na espiritu, dapat daw nag-tongues ka. O wala namang ganong sinabi. Amen? Kaya kapatid, dapat maintindihan natin kung ano ang tamang pagbabasa ng Bible. Amen? Sabi mo nga, dapat tama. Sige kapatid, pakichat dyan. Dapat tama. Amen? Hindi daw kailangan accept si Jesus hindi doon pa lang mali na yun. Hindi kailangan accept si Jesus. Utot nyo, mali yun. May napanood po kaya pastor siya pero nag-gaming siya, support. Nako, pastor pa, nag-games. Ay, hindi pwede yun, hindi biblical yun
Eh, paano mo tuturuan yung mga may addiction sa games kung ikaw mismo naglalaro ka ng online games? Again, sa ML, may Estes, and I am the Holy One. Si Jesus lang ang Holy One. Amen? So ngayon kapatid, marami pong mga Christian talaga na love mag-read ng Bible, pero hindi po lahat alam ang tamang pagbabasa nito. Tama, mali? Marami kapatid na nagli-lead siya sa mga out of context, mga wrong interpretation, at even lalo na yung false teaching. Alam mo kapatid, hindi sino po nakapanood nung Gomburza? Taas nga kamay, yung Gomburza na palabas nila Piolo Pascual sa Netflix. Sige nga po kapatid, yung Gomburza po, sino po nakapanood ng Gomburza? Wala nakapanood nun? Ay, hindi. Alam mo kapatid, panoorin nyo kasi history naman yun. Wala namang problema dun kapatid. Pero alam nyo, sabi ko nga, ang ganda nung movie na yun kasi alam nyo po yung agimat, yung triangle na may mata. Doon pinakita sa Gomburza kapatid yung origin nun. Tingnan mo ha. Ang Catholic po ay nagpunta po dito through Spain, di ba? Sa mga Spaniards. Ngayon, nung nagpunta sila kapatid, alam natin to, history to ah. Hindi po kinikilala ng mga Spaniard priest ang mga Filipino kasi Indio tayo, di ba? Mga mangmang tayo. Ngayon, may mga Pilipino na gusto nilang maging pare. Kaso hindi sila pumayag. Bumuo sila ngayon ng samahan ng agimat na dinagdagan nila yung katuruan ng Catholic nang meron ng superstitious belief na meron ng mga anong tawag dito yung mga Diyos-Diyosan na nakalimutan ko yung pangalan eh. Basta yung sa puno na sila nagbe-pray, yung ganyan-ganyan. Yung may diamond ga tapos may mata. Anito, yeah, thank you Ken. Yeah. So ibig sabihin kapatid, kung titignan mo, dinagdagan kaya nagkaroon ng mga albularyo, kaya nagkaroon ng mga beliefs outside the Catholic. Gets nyo? Gets nyo kapatid? Sa Pilipino to ha, sa Pilipinas. Kaya kung titignan mo kapatid, yung mga sila Mang Kepweng, meron niyang medalyon na gano'n, na triangle na may mata. So kung titignan mo kapatid, dahil nga dinagdagan nila. Amen? At alam ko kapatid, hindi naman to panglilibak, di ba? Kasi totoo naman nangyari. Tingnan nyo kapatid, yung mga albularyo. Sige nga, sino po Catholic dito? Accepted ba sa simbahan ng Catholic ang albularyo? Natanong ko po sa inyo. Accepted ang albularyo po sa Catholic? Hindi ko kasi alam eh. Di ba hindi po? Hindi siya accepted. Di ba? Kasi nga, outside na yun. Di ba? Kumbaga kapatid, ako hindi po ako Catholic. Hindi po ako Catholic. Accepted sa tao, pero yung leadership ng Catholic hindi. Ibig ko sabihin kapatid, kaya nga, tignan mo wala po akong pare na nagsabi na, uy, meron kang bukol, magpa-albularyo ka. Walang ganun. Di ba? Pero dahil nga dinagdagan, di ba? Dahil dinagdagan, wala na. Ganun din, feng shui. Imagine mo, naniniwala ka sa Bible, tapos gagano ka. Ting, ting, ting! Wala akong ball dito eh. Di ba? Imagine mo Kristyano ka tapos maniniwala ka sa Lucky Charms. Ting, ting, ting! Tapos yung Kristyano nakaganyan pa. Sana swertein ako, sana swertein ako. Mali. Ano ibig ko sabihin? Kaya dapat ikaw, kay Jesus ka lang. Sabi mo nga dyan, kay Jesus ka lang. Amen?
Ngayon, yan, tatanong ko, sa Ate Miles, maganda yung tanong, bakit kuya may gumagaling sa albularyo? Alam mo kapatid, ang albularyo po, meron silang power, pero hindi po sila kay Lord. Tingnan mo si Moses po nung nakipag-usap siya sa Pharaoh, nag-summon po yung sorcery niya, yung sorcerers niya, ng ahas. Si Moses po yung staff niya naging ahas. Kinain niya yung ahas nung kabila. So, anong ibig ko sabihin? May power ang enemy to deceive. Akala mo lang gumaling, pero bakit ang nagpapagamot sa albularyo, balik ng balik? Iba ang sakit, iba sakit. Balik ng balik. Kasi nga, hindi po totoong healing. Tingnan mo yung mga albularyo, kapatid. Pag mas malakas yung spirito sa kanila, hindi nila mapapalayas kasi may ranking yan sa pagdating po sa spiritual warfare. May mga legions, may mga general po ng mga Satan, ganyan. Ay, di, may mga general na evil spirit, etc., etc. Pag yung ranking mo ganito lang, hindi mo mapapalayas yung Amen. Kaya kapatid, may mga gumagaling pero hindi total healed. Pero kay Lord. Amen. Yung kay Lord, kapatid, complete healing, may deliverance pa, payapa ka pa, wala pang bayad. Amen. Kaya kapatid, dapat within the Bible tayo. Amen. Ngayon, hindi ko matandaan yung about dun sa hospital. Wala po kung pero may paliwanag sila dun sa logo ng mga hospital. Amen. Ay, hindi ko po kilala si Lloyd Baroa. Ngayon kapatid, alam mo kung paano madidiscern. Dapat si Jesus ang napupurihan, hindi yung tao. Nagpapagaling siya. Halimbawa si Kuya Jerome nagpapagaling na. Naku, lumayo-layo na kayo sa akin pag ganun na ako. Amen? Wag na wag po kayong, pag ganyan na si Jerome nagpapagaling na, wag! Please, wag na kayong pumunta dito. Parang awa nyo na pag ganun na. Bakit? Kasi wala dapat ibang mapurihan kundi ang pangalan ng Panginoong Yesus at kay Yesus lang. Amen? Hindi pwede kapatid, no, ang ganda ng ministry ni Kuya Jerome. Wag! Ayoko nun. Dapat si Jesus lang. Kasi yun ang biblical. Amen. Kahit sino pa nagsasalita, kapatid, hindi ako magiging bilib, kapatid, kung gaano kagaling magsalita. Hindi ako magiging bilib kung anointed ka magsalita. Kung hindi mo pinapapurihan ng Panginoong Hesus, hindi kita papakinggan. Amen. Pero merong mga gift of healing, kapatid. Like for example, may kasi yung tinatawag na gift of faith. Biblical din siya. Na pag nag-pray siya, meron talagang gumagaling. Pero again, ang uulitin ko nga, dapat si Jesus ang mapurihan. Hindi iba. I will not take the credit. Kay Lord lang lahat. Kung kayo po ay nabe-bless dito sa ministry na to, kay Jesus pa rin tayo. Wag si Kuya Jerome, ayoko. Kasi ayokong mamatay. Meron po akong nabasa sa Bible, kapatid, yumabang siya, namatay siya tuloy. Yabang niya. Dapat kay Jesus lang. Amen? Amen po ba? Kaya dapat maintindihan mo yung tamang pagbabasa. Amen? Alam mo kapatid, wala pong hierarchy sa Trinity. Amen? Pero ang makikita nyo po, the Holy Spirit will magnify Jesus and the Father is honoring Jesus. Kaya kapatid, walang hierarchy pero it is always pointing to Jesus. Kasi yun yung point of love ng Panginoon sa tao. Amen. Ngayon kapatid, kung lalagyan mo ng hierarchy, wala pong lesser God at wala ding highest God. Trinity, pantay sila kapatid. Amen. As one. Kaya yun. Pero wala tayo doon. Dito muna tayo understanding na Bible, no? So again, marami pong mga gustong magbasa ng Bible. However, nagkakaroon ng misuse, wrong interpretation, and even nakaka-receive ng mali. Ngayon kapatid, ang Bible kasi never intended siya na ma-misunderstood. Ang goal ng Bible ay maintindihan mo sino ang Diyos at ano ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. At ano ang mission niya. Amen.
Ngayon, hindi po dapat mali pong application na ito kagad na ano kayang verse na 'to para sa akin? Ano kaya yung message nito para sa akin? 'Di ba? Mali mali yung gano'ng interpretation. Dapat bago mo i-apply sa buhay mo, dapat itanong mo muna sa Diyos, ano ba ang ginagawa ni Lord? Ano ba ang tanong dito tungkol sa Panginoon? Ano ba ang pinapasabi ng Panginoon dito? Ano ba yung sinasabi ng author sa kanyang original audience bago mo muna i-receive? Gets nyo? Kasi kapatid, kailangan munang maintindihan yung buong konteksto. Amen? O tingnan mo kapatid, bibigyan kita ng wrong interpretation na. Sabi po ng Bible, di ba? Kahit matuklaw ka ng ahas, hindi ka maano. Merong iba kapatid na ang ginawa, kumuha ng ahas, nagpatuklaw, namatay. Mali interpretation eh. Gets nyo? Hindi kasi pwede kapatid na sabi nga pag natuklaw, hindi magpatuklaw. Aray mo. Hindi ako maano kasi sabi ng word of God, gano'n, patay siya, patay tuloy. So, maling interpretation. Ay nako. 'Di ba? Kaya kapatid, ang mahalaga, ano bang sinasabi ng Bible? Amen. Protection ng Lord. Ngayon, ito pa, meron pa isang ah, interpretation pa na mali kapatid. Wait lang po, nako. Ito pa maling interpretation. Sabi sa Bible daw, 'di ba? Mas maigi na tanggalin mo na lang yung mata mo o kaya putulin mo yung kamay mo kung nagkakasala ka. Mas maigi na pumunta ka sa langit nang wala kang mata at wala kang kamay. 'Di ba? Teka lang, jellyfish, kung makikinig ka, makinig ka na lang muna. Iba-iba yung ano mo eh. Nag-explain ako dito, iba topic mo dyan. So, di ba, ganun sabi? Ano, tanggalin mo yung mata mo, tanggalin mo yung kamay mo. Yung iba kapatid, niliteral. Tinanggal yung kamay, tinanggal yung mata, kapatid. Hindi po yun yung sinasabi ng Bible. Ibig sabihin, kung yung mata mo ay nagkakasala, pigilan mo yan. Mas okay kapatid na hindi mo naranasan yung kalayawan dito hanggang sa langit, doon mo naman mararanasan. Amen. Yung kamay mo, pigilan mo. Hindi mo pwedeng yan lagi sinusunod mo. Hindi yan literal. Amen. So kung titingnan mo kapatid, maraming ganun na naging extreme na kaya nga dapat balanse ka sa pagbabasa ng Bible. Ito po yung dapat nating pag-usapan. Amen. Balanse po ng pagbabasa ng Bible. Ngayon, ano po ba yung hermeneutics? Ang hermeneutics po kapatid, ang meaning po niyan sa Greek word na hermenio, nang ibig sabihin po, to interpret, to explain, to translate. Pwede mo ma-type dyan. Ang hermeneutics po is to interpret, to explain, to translate. Interpret, explain, translate. Ano nyo po dyan, paki-type na lang po. Ibig sabihin, sinasabi po ng hermeneutics na it is the science and art of interpreting the scripture correctly. Tamang pag-interpret ng scripture ng tama. Amen. So kaya kapatid, may nagtatanong sa, okay lang ba Kuya Jerome na mag-research ako about dun? Pwede po. Alam niyo po, nung wala pa pong Google, wala pa pong mga AI, ang ginagawa po ng mga pastors, napunta po ng library para po mahanap nila ano ba ang tama na interpretation dito. Amen. So wala pong problema kapatid. Ang problema kasi, pag inirelay mo na lang yung pagbabasa mo sa AI, wala na, hindi yung devotion kapatid. Hindi po devotion yung AI Dapat, tool mo lang siya
na malaman mo kung ano yung background. Pero yung pangungusap ng Lord, iba. Kasi ang pangungusap ng Panginoon, it will always be personal. Hindi po ito nare-research. Amen. Kaya kapatid, kung gusto mo talaga na magbasa po, kaya wala pong mga problema kapatid kung may mga Christian books kayo. Kasi ano to nakakadagdag din to, amen. Pero again, bago ka magbasa ng mga Christian books, Bible muna, amen. Hindi ko pa alam yung Blue Letter Bible kapatid sorry. Siguro pag na-research ko na yan. Ako kasi kapatid, nasa scripture pa rin ako. Amen. Personal, paano yun kapatid? 'Di ba, nalaman mo na tong hermeneutics, para lang sagutin kita Kuya Vic, no? Nalaman mo na kung ano yung konteksto, nalaman mo na kung saang setup. Ngayon, ipipray mo sa Panginoon na, Lord, ano po yung message mo para sa akin? Bakit ito ang binabasa ko ngayon? Ano ang nais mong malaman ko dito? Yun na yun kapatid. Doon nakikilos yung word ng Lord sa'yo. Amen? So, ulitin ko, bago mo siya kunin as personal, dapat maintindihan mo muna siya in contextual basis. Amen? So, yun, magtutuloy-tuloy tayo para mas maintindihan nyo. So, yun po yung hermeneutics. Ngayon, bakit kailangan natin ng hermeneutics in terms of this, in terms of understanding the Bible? Sige, titingnan natin, no? Magsasample ako pa rin ng one of the favorite verse. Jeremiah 29:11, alam ko sa ulong niya. For I know that the plans I have for you, the plans is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. 'Di ba? Maraming pong, ito po yung isa sa most quoted Bible verse. Pero, ginagamit ito ng marami na para bang swerte sa negosyo. Swerte sa buhay, successful. 'Di ba? Lalagay mo 'yan sa kotse mo, lalagay mo 'yan sa business mo. Hindi mo alam kung anong totoong meaning niyan. Ano bang konteksto nito para mas maintindihan natin? Yung si Jeremiah po, sinabi niya 'yan dahil nakikipag-usap po si Jeremiah sa mga Israel na nasa Babylonian exile. Na ang pangako po ng Panginoon came with 70 years of waiting. Amen? Kaya kapatid, yung principle na hindi yan yung instant success, kundi merong paghihintay na gagawin. Kaya dapat basahin mo yung 12, 13, and 14 kung mananalangin ka at kung hahanap ka sa Panginoon. Amen? Yan, katulad yan, Philippians 4:13, di ba? I can do all things through Christ who strengthen me, di ba? Siyempre, favorite ni Stephen Curry yan. Kaya lahat, I can do all things through Christ. 3 points! Kapatid, hindi lang pang sports yon. Ginamit na ganun. Favorite pro ka ngayon, I can do all things through Christ who strengthen me. Hindi kapatid, pag tinignan mo, yung mga paghihirap ni Pablo, pag binasa nyo po yung yung Philippians chapter 4, 11, 12, kasama pa 10, 11, 12, na natuto akong magtiis, natuto ako na maghirap, natuto akong maging satisfied because God will strengthen me. At saka nasa kulungan si Pablo, tama. Si Stephen Curry kapatid, alam niya yung meaning nun. Kaso yung mga fans ni Stephen Curry, hindi alam yung meaning nun. Kaya, favorite verse ko na yan kasi favorite verse ni hindi kapatid, it's about contentment. Amen? Yan, katulad din na to. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Isaiah 41:10. Kapatid, timo when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Uy, ito na yung timing ni Lord. Mali! Si Lord ngayon magbibigay ng timing Amen? Diba? When the time is right, magiging jowa kita. My goodness, hindi yan yun. So kapatid, bakit kailangan ng hermeneutics? Bakit kailangan ng contextual reading ng Bible? Kasi nga, ang dami po ngayong misinterpretation na nagaganap.
Amen. Na ibig sabihin kapatid, hindi na po tama ang approach sa Bible. Amen. Kaya tingnan mo kapatid, meron pong false teacher dito, di ba? Ano daw, wala daw rapture. Second coming lang. Ano yun? Ibig sabihin, hindi na totoo yung pagdagit na magaganap, bigla na lang dadating si Lord. Hindi dadagitin niya muna, una ang mga buhay, sunod ang mga patay. At imimit tayo sa heaven, kapatid, lahat ng mananampalataya ng Panginoon. Yun yung rapture. Kaya daming naliligaw nadaan lang sa debate, hindi na, natalo lang konti, sasali na. Hindi naman laging panalo ka kapatid. Kaya nga tayo kapatid, hindi tayo natututo ng salita ng Diyos para makipagdebate ha. Natututo ka ng salita ng Diyos para magbago ka ng buhay. Kuya, okay lang ba mag-preach kahit bago pa lang sa pananampalataya? Alam mo kapatid, sabi kasi ng Timothy, alam ko Timothy, 1 Timothy, 2 Timothy, and Titus, ang dapat mangaral ay yung merong tamang background. So, kung ikaw ay bagong mananampalataya ka pa lang kapatid, you can share the testimony. Pero kung magiging teacher ka o preacher ka, hindi po yun yung ano niya. Amen. So, kung titingnan natin ngayon, ano ba ang context? Ayan, para mas maintindihan natin. Ang context po ay sobrang simple. Everything surrounding a passage. Kumbaga ganito, ang ugali po ng chismoso-chismosa, hindi sila nakikinig ng konteksto. Tama man Uy, alam mo ba Mars? Yung kapitbahay natin buntis na naman. Hindi mo alam yung pinagdaanan ng tao tapos pinagchichismisan mo na. 'Di ba? Amen. Ngayon, ayan, tama si Christian. Tama si Christian, ibalik lang ako no. Tama po, kung gospel walang problema. Pero again, dapat tama. Amen. So dapat hindi agad-agad. Basta dapat dumaan muna sa pagtuturo o sa discipleship. O ano pa, yung mga nagmamarites no. Uy, tingnan mo nagsapakan sila. Balita ko, ganito siya ni. Tingnan mo, walang konteksto na pag-usapan agad. Tapos nung nalaman yung katotohanan, na feel bad kasi sinungaling yung sinabi niya. Tama? Nagigets nyo bakit mahalaga yung context? Mo yan. Yung mga bias media ngayon, nilalagay nila sa headline, ganito, ganyan. Hindi naman yun yung context. Mga bait lang. Kumbaga mga, para lang anong tawag dito? Maakit ba? Maakit. Amen? Mga misleading. Walang context. Kaya kapatid kayo, hindi, ako sa totoo lang kapatid, nako, inano ko na yung mga fake news. Wala akong pake kung kahit kasi mainstream media talaga. Wala vlogger, mainstream media, mga sinungaling talaga. Hindi mo na alam kung ano yung mga tama. Tama, mali. Sige po, hindi ko alam kung mag-agree kayo sa akin, pero hindi na talaga. Kasi bata pa lang ako, ganun na sila Lalabas na lang yung katotohanan base sa ebidensya at base talaga sa marami, pinipili lang talaga. Amen. Teka lang, itong isa pa Pugs. Ang layo naman. Kapatid, yung mga malalayo, yung mga tanong o mga sinasabi, pasensya na po kayo, mumute ko kayo kasi ang lalayo naman yan. Hindi po Ilocos, pero La Union po. North po kami. So kapatid, kaya kung titingnan natin, mahalaga po yung context. Everything surround the passage. Kaya kapatid, hindi pwede na. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba, pag magbabasa kayo ng Bible, dapat within that passage. Hindi pwedeng pakunti-kunti, hindi pwedeng paganyan-ganyan. Amen. Ay, hindi po ko pure Ilocano Tatay ko po taga La Union, nanay ko po Bisaya. So, Bilocano. So, tatay ko Ilocano, nanay ko Bisaya. Tapos sa Cavite ako lumaki. Ano pong tawag doon? Bilocano Nenyo. Halo-halo. Pero again, kapatid,
Context, di ba? Context. Napakahalaga po ng konteksto, kapatid. Amen. So, ibig sabihin, kapatid, dapat maintindihan mo sino ang nagsasalita, sino ang kinakausap nila, ano nangyari bago yan, at ano ang nangyari. Amen. Okay lang po ba kahit sa CP lang magbasa ng Bible? Kapatid, maganda pa rin na may sarili kang Bible. Amen. So, ganun po, kapatid. Ngayon, may iba't iba pong konteksto. Amen. Ready ka na? Sa iba't ibang context? Sabi mo nga, iba't ibang context. First context, literal context. Yan, sabi mo nga dyan, literal context. Ito po yung mga nakapaloob po sa hermeneutics, ha. Yan, literal context. Read before, read after, read the whole chapter, and read the whole book. Amen. Ulitin ko, ha. Read kung anong nangyari bago. Basahin mo muna pagkatapos nun, buong chapter at buong libro. Amen. Hindi pwede, kapatid, na, ay, okay na to. Amen. Hindi po okay kung online lang simba, kapatid. Ngayon, kung wala ka pang church, dito ka muna. Pero kung makahanap ka ng church, mahalaga po makahanap po kayo ng church. Kaya, kapatid, yung literal context, napakahalaga, kapatid, na alam mo muna kung saan yan. Tingnan mo, David and Goliath. Diba? Kaya yung minsan yung iba sabi, yung Goliath ng buhay ko. Ikaw, Goliath ng buhay ko, batuhin kita. Hindi ganun, kapatid. Kailangan mo munang maintindihan, ano ba setup? Bakit sila napunta sa ganong sitwasyon? Ano ang nangyari? Para saan yun? Amen? O bakit ba nagkaganon? Si Saul kasi naging disobedient Nag-raise ng bagong hari, si David. Pero hindi pa siya proclaimed king, pero anointed king na siya. Ngayon, talagang tatalunin na ng Palestine, kapatid, ang bayan ni Saul. Ngayon, si David, may mga napagtagumpayan siyang mga maliliit na laban, kaya napagtagumpayan niya si Goliath. Amen? Dapat alam mo yung kwento. Hindi pwede na binato niya yun tapos inano niya. Hindi pwedeng ganun lang. Dapat alam mo yung kwento. Anong sunod na nangyari? Doon na nag-umpisa yung journey ni David papunta sa kingship. So dapat nabasa mo yung buo. Kaya nga hindi ko po nire-recommend, kapatid, na ngayon nasa Deuteronomy ka, tapos maya-maya nasa Exodus ka, tapos maya-maya nasa Luke ka na naman, tapos maya-maya nasa Acts ka na naman, tapos maya-maya nasa Revelation ka, tapos pag di mo trip yung Revelation, pupunta ka ng Colossians. Chop suey yan, chop suey. Hindi mo natututunan ng buo yung scripture kasi chinapsoy mo. Kumbaga, konting cabbage, konting carrots, konting mushroom. Hindi mo nakuha yung buong nutrient. Amen. Kaya mahalaga, kapatid, na mas maganda, focus ka sa isang book. Ngayon, kung nililid ka ng Lord sa ibang book, dapat tapusin mo muna yung isang book bago ka pumunta sa kabila. May mga ganun, kapatid, lalo na kami bilang mga preacher. May mga pagkakataon, kapatid, na we are jumping to one passage to another. Kasi nga, preacher kami. Amen. Pero, kapatid, if you want a proper devotion or proper reading the Bible, stick. Kaya nga, ano pong lagi ko sinasabi nyo, Book of Luke at Book of Acts. Bakit yon? Ang gusto kong ipauna. Hindi po ako magaling, hindi rin po ako theology, hindi po ako theologian, kapatid, hindi lalo Bible scholar. Pero bakit yon? Ang laking tulong sa akin ng Book of Luke and Book of Acts. Kasi ito po ay chronological order ng mga nangyari kay Jesus hanggang sa nangyari sa mga apostle. Ang goal ni Luke ay isulat ang passage tungkol kay Jesus at sa mga apostol ng chronological at tamang timeline. Kaya nga pag binasa mo yung Book of Luke, simula pagkabata ni Jesus hanggang sa tumanda siya, hanggang sa nag-miracle siya, hanggang sa pinako siya sa krus, at sumunod po yung Book of Acts hanggang sa nag-ascend siya, hanggang bumaba yung Holy Spirit, hanggang sa naitayo yung early church. Di naintindihan mo yung buong kwento muna.
Para pag dumating ka ng Book of Matthew, Book of Mark, at Book of John, alam mo na yung buong kwento kasi naintindihan mo na. Amen? Ngayon, ang ginagawa ko kasi kapatid, Book of Luke, Book of Acts, tapos Book of Hebrews. Bakit naman? Tungkol sa buhay ni Jesus, yung Book of Luke. Tungkol sa ginawa ng apostle, yung Book of Acts. Yung Hebrews, about kay Jesus at sa lahat ng ginagawa na niya nung nag-ascend siya. So, ibig sabihin kapatid, itong tatlo, kumpleto rekado na. Kumbaga may adobo ka na, may kanin, adobo, at dessert. Kumpleto na. Amen? At pag nabasa mo at naintindihan mo itong tatlong to kapatid, magandang foundation na siya. Amen? Ngayon, doon ka na maghahanap ng mas marami pa. Ano ba ginawa sa Ephesians? Ano bang ginawa sa Book of Mark? Book of Matthew? O pwede ka na mag-Old Testament. Ngayon, ito po yung mahalaga. Yung iba kasi may prinsipyo, kahit basahin mo na yung New Testament lang, okay na yan. Hindi kapatid. Bakit? Pag halimbawa yung Batang Quiapo, nag-umpisa ka sa gitna. Pag nag-umpisa ka sa gitna kapatid, hindi mo maintindihan yung buong kwento ng Batang Quiapo. Kung bakit siya ganun. Tama. O halimbawa yung ERPB ba? Yung teach you a lesson. Pag nag-umpisa ka sa gitna, hindi mo maintindihan yung buong kwento nun. Halimbawa yan, nauso ngayon yung Marvel, di ba? Multiverse. O pag nag-umpisa ka sa Avengers Doomsday, wala ka nang maintindihan. Ano ba nangyari? Di ba? Kumbaga sa movie, hindi mo maintindihan yung buong kwento kung hindi mo nauunawaan, kung hindi mo naumpisahan. Kaya dapat, ganun din po sa Bible, kapatid. Umpisahan mo para maintindihan mo bakit ba dumating si Jesus dito. Amen? Ano bang mga pinagagagawa sa Genesis, sa Exodus, sa Numbers, sa Deuteronomy? Amen? Kuya, hindi mag-start sa Old Testament. Sa mga bago mananampalataya, kapatid, pag nag-start ka sa Old Testament, based po sa observation ko tinatamad sila. Kasi nga, ang dami doon talagang kapatid technicality. Kaya kailangan mo muna ma-build up yung habit mo ng pagbabasa ng Bible bago ka mag-Old Testament. Kasi tatama rin ka talaga. Paano pag Book of Numbers na? Tingnan mo kapatid, bilang po ng 12 tribes yun. O bilang ng Judah, ganito, ganyan. O yung binigay sa kanilang square meters na kung ilan. O saan sila nakapesto. Naku, tatama rin ka. Pag doon ka nag-umpisa, wala. Para bang, ba't ganun? Nagbabasa ako Bible, di ko naman naiintindihan. Ganyan. Kaya ang lagi kong sinasabi, mag-umpisa ka muna sa Book of Luke, Acts, at Hebrews. Okay na yon. Pag na-build mo na yung reading habit mo kapatid, pwede ka na kahit anong book. Amen? Pero kapatid, mahalaga din ang Book of Numbers. Alam nyo ba, may panaginip ako. Sabi daw sa panaginip ko, wag mo nang basahin yung Book of Numbers kasi pinakawalang kwentang book yan. Ni-rebuke ko Lord, I rebuke it. Scripture mo yan, nasa Bible yan, mahalaga yan. Amen? Mahalaga po yung book, yung Numbers. Amen? So, nagets nyo po ba? Kaya kapatid, actually, pwede naman yun. Ako doon din ako nag-umpisa, Ate Divina, yung mini-mini mo. Kaso, iniisip ko kasi kapatid, ayoko naman ituro yung sa inyo. Mag-isang taon na tayo, di ko pa kayo naturuan magbasa ng Bible. Amen? So, ngayon kapatid, lagyan na natin siya ng tamang context. Amen po ba? So, ayan. Ngayon, literal context so dapat maintindihan mo na basahin mo yung buo bago ka mag-conclude. Amen. Pero alam mo kapatid, si Lord naman, nangungusap naman talaga siya sa Word of God. Kasi kapatid, pag binasa mo niyo po yung Word of God, kung titingnan mo kapatid, meron naman talaga mga Bible verse na bigla ka nalang maiiyak at alam mong kinakausap ka ng Lord. Amen. Kasi pag Bible reader ka na kapatid, hindi mo na mamimisinterpret yung Word of God. Kasi nagulat ka ba't nung binasa mo, umiiyak ka?
Bakit nung binasa mo, ramdam na ramdam mo yung pag-ibig ni Lord? So yun kapatid, do not miss those. Amen? Ang sinasabi ko lang dito kapatid is that tamang pagbabasa para maiwasan natin yung misinterpretation. Amen? Ngayon, kaya kapatid, dapat mahalaga kapatid yung context. Amen? Ngayon, pangalawa, ano po ang dapat? Tsaka natin pag-usapan yung si Lucifer kapatid. Ito muna tayo. Pangalawa, historical context. Pwede mo ba i-type dyan? Historical context. Yan. Sige po, historical context. Ang historical context naman kapatid, hindi po to literal na history. Baka sabihin nyo history, hindi. Ang sinasabi po ng historical context, kailan ito sinulat? Sino ang nagsulat? Sino ang nakatanggap? Ano ang nangyari? Amen? Hindi sa cannot answer kapatid, kaya kong sagutin. Pero hindi kasi yan yung topic namin. No? Sige na, next live ka na muna. Gaslighter to. Okay, ulitin natin. Kailan sinulat? Sino ang nagsulat? Para kanino sinulat? At ano ang nangyayari sa habang sinusulat? So bibigyan ko kayo Book of Exodus. Kailan to nangyari? Noong time na aalis na ang Israel saan? Sa Egypt. Amen? Para kanino sinulat? Isinulat para maintindihan ng mga Hudyo ang nangyari nung time ni Moses. Ay, sino nagsulat? Si Moses. Sorry, si Moses. Sino ang nakatanggap? Mga Hudyo. Anong nangyayari? Yung deliverance ng Lord sa kamay ng mga Ehipto. So kung titignan mo kapatid, dapat alam mo yung kwento. Amen? Kasi kapatid, pag hindi mo alam yung kwento, hindi anong iisipin mo dun? Bakit, dapat maintindihan mo, bakit ba hardened yung heart ng Pharaoh? Bakit ba pinaranas Lord yung plague? Bakit ganun? Pareklamo yung mga Israelita. Doon mo maintindihan yan eh. Anong setup? Sino nagsulat? Para kanino? Sino kinakausap? Gets nyo? So kaya napakahalaga ng historical context. O paano pa? Katulad niyan, di ba? Yung Philippians chapter 4 verse 13. Imagine mo, ginagamit sa sports ngayon, si Pablo kapatid, nakakulong siya nun. Paano yun? Di ba? Yung kay Jesus kapatid, anong tawag dito? Yung babaeng dinurugo. Anong sabi doon? Anong setup nun? 'Di ba? Alam nila na si Jesus ay nagpapagaling ngayon dahil yung babaeng dinurugo kapatid, siya po ay tinatawag na spiritually unclean. Unclean siya. Bakit? Kasi ang babae pong nasa menstruation period, sinasabi po sa Book of Law na siya po ay spiritually unclean, bawal siya hawakan. Kaya nga anong ginawa niya? Patago niyang inabot ang laylayan ni Kristo. Gets nyo? Alam mo yung history eh. Alam mo bakit ganun yung nangyari. O nung naabot niya, anong sabi? Siya po ay, anong tawag dito? Pinagaling ng alin? Ng pananampalataya. So kung titingnan natin kapatid, bakit ganun yung mga ketongin? Bakit nasa baba sila ng bundok? Kasi nga, hinihiwalay talaga. In the book of Deuteronomy yun, I think. Or, tama, book of Deuteronomy. May law na dapat ihiwalay po ang mga may ketong. So ngayon, tingnan nyo po. Nung hiniwalay siya, saan siya kinatagpo ni Lord? Nang bumaba si Jesus sa bundok, may ketongin na nag-approach siya kanya, Lord, if you are willing, you can make me clean. So, ba't nalaman yung setup? Kasi nga, alam mo yung historical context. O yung babaeng babatuhin, yung prostitute. Bakit merong stoning na nagaganap? Dahil ba trip-trip lang nila? Hindi.
According sa law ng Moses, ang lahat ng nag-commit ng adultery, papatayin pamamagitan ng bato. Pero anong ginawa ni Lord? Pinakita niya na yung grace ng Lord nagpapatawad. Amen? O yung babae yung Samaritan woman, bakit tanghaling tapat siya nag-iigib? Imagine mo, mag-iigib ka tanghaling tapat. Kasi nga, nahihiya siya na pumunta doon ng maraming tao kasi itong babaeng to, 5 asawa, pang-anim, di pa niya asawa, di daming marites. So, nagigets nyo kapatid? Naintindihan nyo ba ako? Ibig sabihin, dapat maintindihan mo kung kanino sinulat, para kanino, anong nangyayari sa background, anong nangyayari sa buong passage, kapatid, bago ka mag-conclude. Amen? Kasi kung hindi mo gagawin yan, kapatid, kung tamad-tamad ka, wala kang mapapala. Kaya kung ano na lang sabihin sa'yo, yun na yun. Amen? Amen? So kung titingnan po natin, kapatid, na napakahalaga na maintindihan mo yung buong nangyayari. Kaya nga sabi mo, hindi ka marites. Sige kapatid, sabi mo dyan, hindi ka marites. Hindi pwede, kaya nga kapatid, lagi kong sinasabi, hindi pwedeng narinig mo lang. Dapat nakita mo, nabasa mo. Amen? Ano po ba, Ate Divina? Panahon ni Moses ang babaeng nag-adultery, kuya. Oo kapatid, hindi po. Law ni Moses yon. So, yun talaga, kaya merong ganun po, kasi nga, law ni Moses. So, yun po. Gets? Naintindihan po ba? Malinaw, malabo? Yan, thank you Lord, malinaw. So, ano yung una natin? Literal context. Pangalawa, historical context. So, dapat maintindihan mo yan. Amen? Pangatlo, cultural context. Ayan. So, napakahalaga po ng cultural context. The Bible was written in culture different from ours. Magkaiba ng culture yung nasa Bible at yung nasa atin. Tingnan mo wedding pa lang. Ang Jewish wedding, kapatid, kung dito sa atin, kapatid, ang wedding part dito, kapatid, is that, wait lang Wait lang. Kasi merong tinatawag na, search ko lang Hindi ko makita. Wait lang, para mas ma-explain ko ng maayos. Yan. Yung Jewish wedding, kapatid, magkaiba siya pagdating dito sa ano natin, sa wedding tradition natin ngayon, di ba? So, kung titignan mo, kapatid, culturally, may tinatawag po 3 part ng wedding ng Jewish. May tinatawag na betrothal stage, merong tinatawag na preparation stage, at merong wedding stage, yung wedding feast na. So ano yung betrothal stage? Ito yung legally binding na yung family will be paying the bride the price of yung bride, no? Ibig sabihin, hindi pa sila pwedeng magsama kasi nagbabinding ng contract pa lang sila. Ngayon, yung second stage, yung preparation. So, yung groom mag-i-spend ng 1 year preparing ng bahay. Amen? At pag ready na,
secretly na magta-travel sila papunta sa bahay. At next is yung feast na yung couple ay magjo-join na with grand festive procession. So kung titingnan natin kapatid, ibang-iba yon dito sa culture natin ngayon. Gets nyo? So kung titingnan mo, yung wedding doon sa Cana, bakit sobrang kailangan ni Maria ng alak? Kasi kapatid, sa sarap ng alak, doon nakabase yung satisfaction ng buong family, hindi mapapahiya. Di ba yung sa The Chosen? Nakita niyo ba yun? So kung titignan mo kapatid, dapat maintindihan mo yung cultural context. Hindi yung, pwede naman pala mag-inom. Pwede naman pala mag-inom pag wedding. Nagkamali ka na naman ng interpretation. Gets nyo? Katulad niyan. Ito na lang pinaka-simple eh. Di ba sabi ni Paul kay Timothy, uminom ka ng alak para sa iyong tiyan. Yung alak dati kapatid, ginagamit pa medically. Yung alak ngayon, ginagamit na ng mga broken-hearted. Tama, mali. Tama ba? So, hindi mo pwedeng sabihin na ay, sabi ko sa Bible, biblical pala yung pag-iinom ng alak. Kapatid, dati walang shot. At pag uminom ng alak, para saan? Sa medical. Ngayon, pag may alak, may alam niyo na yan. Amen? So kung titignan mo, hindi mo pwedeng i-misuse yung context kasi nga, in terms of cultural, iba talaga. Amen? Wine, kapatid. Pwede naman yung wine. Pero again, pag recommended ng doktor, no? Hindi kapatid, pati pag-inom ng alak kapatid. Unless otherwise kapatid, again, medically speaking. Pero alam mo kapatid, the scene nag-i-start yan sa motive ng puso mo. Hindi mo pa nagagawa yung kasalanan kapatid, pero yung puso mo agad mali na. Nagkakasala ka na in the heart. Di ba nga, imagine mo kapatid wala kang ginawa, kunyari lang wala akong pinapatama kahit ano. Halimbawa, nakakita ka ng babae. Wala kang ginawa, hindi mo siya tinatch, wala kang kahit ano, pero tinignan mo siya ng lustfully. Wala kang ginawa sa kanya, ibig sabihin, walang kahit anong interaction. Tinignan mo lang siya ng may pagnanasa. Nagkasala ka na. Adulterous ka na in the heart. Anong ibig ko sabihin? Nag-uumpisa kasi ang kasalanan kapatid sa puso. Hindi dun sa ginagawa mo, sa puso pa din. Amen? Kaya nga dapat itama mo ang puso mo. Tingnan mo si Joseph. Inakit-akit na siya, "Uy, Joseph, can you sleep with me?" Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya kasi ayaw niyang magkamali. Amen? So again, yun po So kung titingnan natin kapatid, yan, katulad niyan, ito pa, cultural context. Yung washing of feet ng disciples, today, hindi siya unusual siya today. Pero kapatid, sa culture po ng mga Hudyo, ang washing of feet ay trabaho ng pinakamababang servant. 'Di ba? Ngayon kasi 'di ba parang ang interpretation nito, pag hinugasan ko yung servanthood to, hindi kapatid, dati nung panahon nila, pinakamababang servant to. Kaya ito yung ginawa ng Panginoon sa mga disipulo, hindi lang para hugasan yung paa nila, kundi turuan sila na maging humble in terms of leadership. Amen? So yun po yung cultural. Dapat maintindihan mo rin yung cultural. Kaya ano bang culture nitong time na to? Ano bang meron dito nung time na yun? Walang problema doon. Amen? Ngayon, ano po yung pang-apat? Biblical context. Yan. Dito na po tayo talagang mas magpo-focus. Sabi mo nga dyan, biblical context, kapatid. Kung titignan natin, kapatid, Scripture interprets Scripture.
At wala po kasing verse na magko-contradict to one another. Ang nagko-contradict lang talaga ng isang scripture to one another is yung tao na nagbabasa. Amen? Engineer Jack, yan, since nilagay mo na yung Ephesians chapter 5 verse 8, babasahin natin with context yan at saka yung biblical interpretation, kapatid. Kasi kapatid, kung dyan ka lang magbabase, 'di ba? Do not be drunk with wine in which dissipation, but be filled with the Spirit. Kapatid, kung titignan natin yung Ephesians chapter 5 verse 8, kunin natin sa, thank you Engineer Jack para mas maintindihan natin. Kunin natin sa historical context yan. Si Apostle Paul ay nagsulat nito nung nandun siya sa prison. Amen? Ngayon, kung titignan natin kapatid, yung Ephesus po, sila po ay nag-worship kay Diana, na isang Greek god, na nagkakaroon ng mga festival at paglalango. Amen? Kaya nga kapatid, sinabi dito sa Ephesians chapter 5 verse 18, do not be drunk with wine in which is dissipation, but filled with the Spirit. Hindi mo pwedeng putulin hanggang dun lang. Dapat binuo mo hanggang dun sa filled with the Spirit. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi po, kunin natin yung New King James Version, kapatid, pinakamalapit kasi ito. So, ibig sabihin, kung titignan natin, in-address ni Paul itong mga taga-Ephesus dahil merong practice itong gods of Diana na meron silang drunken celebration na nagli-lead saan? Sa sexual immorality at sa cult practices. Amen? Kaya kung titignan natin kapatid, hindi pwedeng kontrahin. Amen po ba? Kaya pag tinignan natin kapatid, yung ginawa ni Pablo dito sa binigay mong verse, yung drunkenness kasi kapatid, kukontrolin niya ng alcohol yung sarili mo. Pero ikaw ay controlled ka ng Holy Spirit. Amen? Amen po ba? Kasi kapatid, kung titignan mo lang siya, iti-take mo lang siya kapatid ng katulad ng sabi mo na drunkenness lang yung sin, hindi kapatid. Ibig sabihin, pwede ka bang uminom basta hindi ka lang magpapakalango? Hindi pa rin. Hindi pwedeng ganun kapatid kasi hindi pwedeng wala pong tinatawag na maliit na kasalanan. Amen? Again, nag-uumpisa ulit yan sa puso. Amen? Kapatid, ayan, it's me, Joe. Yung sinabi po na kunti, ulitin natin, contextualize natin kapatid. Ang sabi po ni Paul kay Timothy, uminom ka ng konti para sa sakit ng tiyan. Ibig sabihin kapatid, ang contextualize din nung sinasabi mo madam, is that kailangan medically speaking. Ngayon sa panahon natin, nireseta ba sa'yo ng doktor yan para inumin mo? Kung hindi nireseta kapatid, wag na wag mong iinumin. Amen? Kasi kapatid, marami pong nag-umpisa. Saan? Nag-umpisa sa patikim-tikim. Pinilit kong gustuhin. Hindi pwedeng pa konti-konti kasi doon nag-uumpisa. 'Di ba? Tama? Nag-umpisa sa patikim-tikim. Kaya pag ang isang bagay, kapatid, ipinaglalaban mo na, hindi na pwede. Amen? Kaya babalik tayo dito, biblical context. 'Di ba? Scripture interprets scripture. Amen po ba? Sige, kunin natin ulit yan.
Ano po yung kasi kapatid, Galatians chapter 5 verse 18 to 19, 'di ba? If you are led by spirit, you are not under the law. Ngayon, ano ba yung point natin dito, kapatid? Kasi nag-quote ka ng Proverbs, kapatid, ibig sabihin nasa Old Testament time tayo, 'di ba? So kaya titignan natin siya, kapatid. Kunin natin Proverbs 23:29 to 35. Wait lang po ha. Proverbs 23:29 to 35. Ano pong tanong natin dito, sir? Sige po. Para mas maintindihan natin. Pero kapatid, ako paulitin ko. Sige po, merong mga argument kasi, kapatid. Actually, may mga Christian churches na pinipayagan nila na uminom ng konti. Pero kapatid, ako kasi in my view, no, in my view, hindi kasi pwede, kapatid, na mag-step ka pa rin doon. Kasi nga, iba yung alak ngayon. Ako, kapatid, galing to sa POV ng manginginom. Kapatid, pero kapatid, kung talagang gusto mong itama buhay mo, hindi ka na magiinom. Amen? Ngayon, hindi rin pwede kasing bali-bali yung scripture. Ngayon, kung titignan natin, yung unang verse, na-justify ko ba sa'yo, kapatid? Yun muna yung tanong ko bago ko mag-move forward. Na-justify ko ba yung Ephesians sa'yo na hindi naman siya about dun sa drunkenness, kapatid, kundi dapat ikaw ay maging lango sa banal na espiritu. Agree ka ba doon? Yun muna yung tanong ko. Kasi, kapatid, magiging argument to kung patuloy mo pa rin na, ayun nga, kung patuloy pa rin siya na maging, pero I'm willing to discuss as well this. Kasi, kapatid, ako, my stand itself pa rin, mali po ang pag-iinom. Amen? Amen? Mali po talaga. My stand itself. So, pasensya na po kasi ulitin ko, galing po ito sa POV ng pinalaya ni Lord sa pag-iinom. Ngayon, kunin ko muna yung, ay pasok. Okay. Galatians chapter 5 muna. Yan, Galatians chapter 5. Ayan, sige, teka lang Ayan, sige. Galatians chapter 5 verse 18 to 19 muna kasi yun yung sinabi, no? But if you are led by spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanliness, and lewdness. So, kung titignan natin dito, kapatid, kunin ko yung MBB, no, para mas maintindihan natin. Galatians chapter 5, verse 18 to, isama natin yung 20, kapatid, kasi yun yung buo Kung kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakala ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos, pagkukulang, pagkapot, pag-aaway-away, pagselos, pagkagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakababahagi. So ito ba yon? Parang hindi ito tungkol dun sa pag-iinom kasama ng 21. Sige, kasama po ng 21. Pagkainggit, paglalasing. Yan, nakalagay. Walang habas sa pagsasaya at iba-ibang katulad nito. Muli ko kayong binababaan ang gumagawa ng mga ito ay magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. O yung linaw naman. Paglalasing. Ulitin ko, kapatid, kung ano ba ang meaning ng paglalasing sa'yo. So hindi, pag uminom ka na ba ng alak, hindi ka pa ba lasing nun? Matanong ko lang. Hanggang ilang inom ka dapat bago mo masabing lasing ka? Sige po, matanong ko po kayo. Pag madami na. Sige po, anong nangyayari pag syumat ka ng isa?
ikaw ba ay may alcohol na sa katawan o wala pa? Matanong ko po kayo. Isang shot pa lang, may alcohol ka na ba o wala? Meron na. Gets nyo, kapatid? Kasi iba-iba tayo ng interpretation. Kasi ako, kapatid, pag ako kainuman nyo dati, hindi ako nalalasing. Nakauwi ako ng bahay kahit na 3 gin na ako. Kung ang interpretation mo, kapatid, yung kung kailan ka malalasing, halimbawa 5 bote ka malalasing, so ibig sabihin may limit ka pa ng pang-5. Pero kapatid, scientifically speaking, pag uminom ka na ng isang bagay na may alcohol, you have alcohol sa body mo. Amen? 'Di ba? You have alcohol na sa body mo. So ibig sabihin, kapatid, again, sa puso pa din. Bakit ka ba nag-inom? O matanong ko po sa inyo, bakit po ba kayo magiinom? Ayun muna. Bakit mo kailangang uminom kahit isang shot lang? 'Di ba? Yun yung po yung tanong. Kasi, kapatid, ano ba ang meaning sa'yo ng paglalasing? Pag nakalima na ako? Pag nakaapat? Pag naka-100 na? Paano yung malakas uminom? Hindi ako, katulad ko, kapatid, nakakauwi ako ng maayos. At sa biyaya po ng Diyos, alam ko, iningatan ako ng Panginoon na kahit malakas po ako mag-inom, hindi po ako gumagawa ng mali. Hindi po ako nagte-take advantage kahit kaninong kainuman ko. Gusto ko lang mag-inom. Gusto ko lang mahilo. Ganun lang. Paano yun? Ibig ko, katulad ko nga. So, ma-justify ako na okay lang pala kasi hindi ako umabot dun sa nakagawa ko ng mali. So, kung titignan natin, kapatid, ano po ang rason mo bakit ka iinom? Ngayon, kapatid, may wine kasi na walang alcohol content. Amen? So, ang ano kasi, yung alcohol content, again, ano ba ang puso mo? Kasi, kung babasehan natin tong Galatians, sobrang linaw. Kung pinapatnubayan ka na ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaili ang mga gawa ng laman. Kasama po yung paglalasing. Kasama na nga Timothy, tinabi pa nga paglasing at walang habas na pagsasaya. Ito pa, naglagay pa, at iba pang katulad nito. Sobrang linaw. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Paglalasing, walang habas na pagsasaya, ganyan-ganyan tayo pag nagiinom. At iba pang katulad nito. Kapatid, ang linaw, iba pang katulad nito. Kahit ano pa yan. Gin bulag, soju, kahit ano. Kaya, kapatid, Galatians chapter 5 verse 18 to 21. Amen. Ngayon, pagdating naman sa Proverbs, tingnan naman natin yung Proverbs. Kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili, huwag mong naisin ng pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa'yo. Wag mong pagurin ang sarili mo sa pagpapayaman, pag-aralan mo umiwas dito sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paligid ng kalawakan. Huwag makikikain sa taong kuripot, ni naisin mang ang masasarap niyang pagkain, sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan, aniyahan niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin lang ang lahat ng iyong kinain at masasaya lang ang maganda mong sasabihin. Ingatan mo yung dila. Teka lang, ay, nalobat ako. Wait lang po, nalobat yung laptop ko. Wait lang commercial lang konti. Sorry po, nalobat.
Wait lang, sige mag-usap muna kayo diyan. Nagcha-charge pa lang ako. So, yun kapatid 'no, hinanap ko may verse kasi dito sa Proverbs yun, yung "Wag mong titignan." Evangelical po kami kapatid. Kami po ay under ng PCEC. Proverbs chapter 23. Wait lang tinitignan ko po yung verse ng ano eh. Ayan o. Verse 30. Sino pa ang sugapa sa alak at nagpapalangaw sa masarap na inumin? Verse 31. Proverbs 23:31. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam. Sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinoklaw ng ahas na makamandag. So, linaw. Proverbs 23 verse 31. So, sa English kapatid, maganda rin sa English. Kung titignan natin siya sa English, sabi dito, do not look on the wine when it's red, when it sparkle in the cup, when it swirlsly around smoothly. O, di ba? Do not look on the wine. Wag mo nang tignan, iinumin mo pa. Amen. Amen po ba? So, yun po kapatid. Again, hindi ko na po alam kung paano pa ma-explain ng maayos. Pero, Scripture interprets Scripture. Sinabi ng Lord, hindi dapat gawin pang technical. Amen. Yun. Hindi ko alam, kakapasok mo lang ba, Budaga? No, singin ko kakapasok mo lang eh. Pinag-usapan na nga namin kapatid kanina. Kasi nga, yung tinatawag na cultural context. Yung konteksto po ng Jewish wedding, kailangan nilang magpainom ng wine. Ngayon, magkaiba po yung wine ngayon sa alak natin. Amen. So kung titignan mo kapatid, yung wine kasi, mas masarap na wine, mas favorable doon sa kinasal. Amen. Hindi po kami G12. Amen po ba? So kung titignan natin kapatid na maintindihan mo yung cultural context, amen, yung biblical context. Kaya kapatid, in terms of biblical context, Scripture interprets Scripture. Ngayon kapatid, ano po ang pinaka-famous na biblical para bang contradiction? Amen. Sabi ni James, faith without work is dead. Pero sabi ni Paul, we are saved by faith. Meron bang contradiction? Hindi. Wala. Bakit? Dinidiscuss kasi ni Paul na kung paano ang isang makasalanan ay ginajustify ng Panginoon by faith. Si James naman, dinidiscuss naman niya kung gaano katotoo ang faith mo na ipapakita mo sa ibang tao. Amen? So kung titignan mo kapatid, magkaibang subject, walang contradiction. Amen? Ulitin ko si Paul, ang dinidiscuss niya, paano ang isang makasalanan ay maja-justify saan? Sa harapan ng Diyos. Kaya nga, we are saved by faith. Amen? Ngayon, si James naman ay kung paano niya na ipapakita ang genuine faith na maipapakita mo sa ibang tao. So magkaibang subject, magkaiba. Kaya hindi pwedeng gamitin ng mga by works na doctrine. Etong kay James na faith without work is dead. Paano yun? Di patay ka? Mali. Kasi ang dinidiscuss po ni James dito
ay ang genuine faith ng isang mananampalataya na dapat nagbubunga. Amen? Amen po ba? Alam mo kapatid, ang taong gusto makalaya po sa paglango ay ang mga tao na nais hanapin si Lord. Hindi talaga yung magbabago kahit anong sabi mo dyan, unless otherwise, katagpuin siya ng Panginoon at piliin niya ang Diyos. Amen? Alam mo kapatid, yung mga tao na gumagawa ng mali, basta napagsabihan mo na sila, napaalalahanan mo na kapatid, wala ka ng pananagutan. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-deal dyan kasi pag dinilyan ng Panginoon, sure ako makakakilala yan. Kasi ako kapatid, naging matigas ulo ko. Pero nung si Lord na mismo ang nag-deal sa akin, naintindihan ko. Amen. So nagets nyo ba yung biblical interpretation kapatid? Ibig sabihin, Scripture interprets Scripture. Hindi mo pwedeng dagdagan. Amen. Amen po ba? So kaya kapatid, dalangin ko po, maintindihan mo pag nagbasa ka ng Bible. Amen. Kaya kapatid, intindihin natin to. Amen. Ano po ang goal naman ng Bible interpretation? Ang goal po ng Bible interpretation ay hindi yung, ay maganda ba pakinggan? Hindi. Ay magiging better ba yung feeling ko? Hindi. Ay ito yung sikat? Hindi. Ano ang goal ng Bible interpretation? Ano ang sinasabi ng Diyos? Ang katotohanan kapatid ay hindi po pwedeng baguhin ng kahit anong culture. Kaya nga kapatid, di ba? Even the LGBT are using rainbow. In my perspective, rainbow are still the hope of God and His promise. Hindi pwedeng baguhin yun. At walang pwedeng makapagbago yun. Amen? Ano ang nasa scripture? Ano ang itinuturo ng Diyos in terms of the Bible? Yun ang dapat nating sundin at yun ang katotohanan and it will last until the end of time. Amen? Amen? Kaya kapatid, bago mo i-take o bago ka magkaroon ng ano ba tawag dito? Interpretation. Lagi mo munang tanungin yung mga bagay na sino, saan, kailan nangyari, bakit ganun, ano nangyari. Mag-o-observe ka muna. Amen. At bago mo siya i-claim sa sarili mo. Kasi kapatid, pag hindi mo ginawa yun, mayroon talagang wrong interpretation. Kaya kailangan maging maingat. Kaya nga ang pagbabasa ng Bible, hindi pwedeng tatamad-tamad. Sabihin mo nga dyan, hindi pwedeng tatamad-tamad. Kapatid, sabihin mo dyan, hindi pwedeng tatamad-tamad. Hindi pwede, kapatid. Kung gusto mo talagang maging lumalim sa salita ng Panginoon, pagtutuunan mo to ng pansin. At kapatid, wag mo rin naman maliitin yung sarili mo. Kasi wala akong pinag-aralan. Kapatid, sila Pedro nga naintindihan nila mga salita ng Diyos. Mangingisda. Ang tingin ko nga may pinag-aralan lang sa kanila si Matthew, tax collector pa. Amen. Hindi pwedeng kapatid, hindi pwede na lagi mo nalang isipin na mahina kasi ako hindi kasi ako palabas Kapatid, hindi pwede. Amen. Kasi kapatid, kung magdadahilan ka ng mga bagay para hindi ka magbasa ng Bible, hindi ko na alam. Kung ano pang pwede kong ituro sa'yo. Kasi kapatid, alam mo, ang salita ng Diyos para sa lahat. Amen. At ang salita ng Diyos kapatid, talagang
kailangan natin sa buhay natin kasi ito yung manual ng buhay natin. Kung ang Diyos ang siyang kinikilala mo nagbibigay ng buhay, alamin mo siya. Colossians chapter 3 verse 10. Ano pong sabi ng Colossians chapter 3 verse 10? Put on your new nature and be renewed by knowing your Creator more and more. Gusto mo palang magbago yung buhay mo, kilalanin mo si Lord. Amen. So kung titignan natin kapatid, kaya mahalaga po ang pagbabasa ng Bible kasi ano ang nalalaman mo tungkol sa Diyos? Ngayon kapatid, I have the urge na talagang turuan kayo kung paano yung tamang pagde-devotion. Pero ngayon, dito muna tayo sa pagbabasa ng Bible. Tignan ko mamaya sa next session natin kung matuturuan ko kayo ng tamang pagbabasa, tamang pagde-devotion, no? Pero ngayon kapatid, pwede po audio Bible kapatid. Ang mahalaga kasi kapatid, meron kang nare-receive na word of God every day. Slow study, hindi dapat maramihan agad. Amen. Amen po ba? Hindi naman kailangan na sa isang araw buong book lahat. Hindi, no? Kaya nga alam mo kapatid, hindi ko alam sino po taga-Korea dito. Taas nga kami, baka may OFW ng Korea. Pero alam mo kung anong namamanga ko sa mga Koreans, especially Christian Koreans. Ayan, work in Korea, PH, thank you, no? May kaibigan kasi akong Koreano na Christian, alam mo anong gagawin nila? They will spend months para lang alamin ang lahat ng nalalaman nila tungkol kay Jacob, tungkol kay Abraham, tungkol kay Isaiah. Imagine mo kapatid, buhay ni Jacob, ilang verses, ilang chapter lang yun sa Genesis. Pero pag-aaralan nila yun sa loob ng 3 buwan para ma-master nila yung isang topic lang. I mean, wala namang unahan hindi naman dapat unahan. Hindi naman dapat hindi naman dapat paramihan ng alam. Ang mahalaga, natutunan mo bago ka mag-move forward. Ganun sila. Amen. Anong tongkok? Tongkok kay Jehovah naman. Sino ka? Amen. So kung titingnan natin kapatid, maintindihan mo no na hindi po ang pagbabasa po ng Bible hindi minamadali. Amen. Hindi dapat nakikipag-compete. Kung ano yung gusto mo kung ano yung gusto ng Diyos na matutunan mo. Kaya nga read the Bible slowly, hindi naman paunahan, dapat 1 linggo, ganito, hindi dapat. Amen. Namali ka ata pasok ng live. Kaya kapatid, di ba, pag nagbabasa ka ng Bible, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo nagde-devotion tayo, hindi para makipagdebate, hindi para sabihin mong mas matalino, kung hindi para magbago tayo ng buhay. Amen. Kaya dapat maintindihan mo ng pagbabasa ng Bible, mahalaga. At the same time, dapat din maintindihan mo kapatid na meron kang physical Bible. Ngayon, katulad yan, mayroong dyslexic. Kung yan kapatid, merong correcting eyeglasses, di ba? Pero at the same time, okay na yung audio Bible. Pero yung attention span, maaaral yan. Medical condition, good. Wala na tayong magagawa, medical condition yan. Pero anong gagawin mo kung yan? Ay, thank you Kuya Ken. Pwede mo bang i-share yung mga notes? Thank you Salamat sa Lord sa mga nagtitake down notes, diba? So kaya kapatid, mahalaga yan. So, ang pinaka-tip ko talaga, pag Bible reader ka, huwag ka magko-conclude unless otherwise alam mo yung buong passage. Wala kasi akong Bible dito na Ito kapatid, pinakaluma kong Bible na wala na yung cover. Inano ko iniwan ko dito, ginanito na nila, pero ayusin ko to. Pero kapatid, kung titignan mo, ayan, in terms of Jeremiah, soap, pwede soap. Yung SMP, CWAP, hindi ko pa yun na-encounter. Pero soap, kung titignan nyo kapatid, ayusin ko nga yung camera ko. Wait lang
Yan. So kung titingnan nyo kapatid, yan katulad nito, eto pala. Meron na siyang title, tapos alam mo kung saan siya mag-end. Hanggat wala yung next, ayun, ito yung end niya. Oops. Ayan. So, kaya pag maganda po, bumili kayo ng Bible, yung merong sub-passage, para alam nyo kung saan siya hihinto. Amen. Yan, katulad nito kapatid. Purpose of mystery. Hanggang dito lang siya. So pag binasa mo tong buong passage na to, maaaring kumpleto mo na malaman yung tungkol sa purpose of mystery. Tapos, pagdating po dito, yan nakikita nyo po ba? Ayan, katulad yan. Ano nakalagay? Appreciation of the mystery. O, pag nakita mo na yan kapatid hanggang dito sa dulo, maiintindihan mo na siya. Amen. So kaya, kumuha kayo ng Bible, kapatid, na merong sub-passages. Para mas maintindihan siya. Amen. Kuya Jay, goods po ba na nabili kong Bible, ang Bible Tagalog version? Pwede naman. Basta 66 books. Amen. So yun, may mga tanong po ba kayo bago po tayo, may mga tanong po ba kayo o clarifications? Kapatid, actually, yung hermeneutics kasi, okay na yan eh. Amen. Ngayon, tuturuan ko na lang kayo kapatid, siguro sa mga susunod na natin is that yung about naman sa mga kung paano mo naman siya i-devotion or i-meditate ng tama. Pero alam nyo kapatid, pag yan na yung approach nyo, okay na yan eh. May matututunan na kayo dyan. Amen. Ngayon, may assignment ako. Okay lang ba? Sino po nais gumawa ng assignment? Parang ayaw nyong gumawa ng assignment. Ha? Sige po. Pwede po ba assignment? Yan. Kuha kayo ng isang passage, kapatid. Tapos, bigyan nyo lang siya ng explanation base sa natutunan mo ngayon. Amen. Sino po yung mga nasa group chat na, kapatid? Yung mga nasa GC, kapatid, you can send it to our group chat, no? Base po sa kung paano mo inobserve, ano yung kwento, wala pong tama't mali. Gusto ko lang makita yung level of devotion nyo. Amen. Pwede po, lahat po ng gustong sumali ng group chat, message nyo po dito. So gusto ko lang makita kapatid para mas maintindihan ko kung paano ka magbabasa at paano mo ini-interpret. Wala pong tama at mali. Amen. Ayaw po, sige po, Engineer Jack. Sali po kayo. So isali ko po kayo sa group chat. Message ko muna ako kasi kapatid, kailangan ma-message ko kasi nahihirapan po ako dito sa comment. Yan. Kwento ng verse para sa sarili. Okay lang kapatid. Kahit hindi soap method. Walang method, walang kahit ano. Magbigay ka ng biblical passage. Paano mo to naunawaan? Explain mo lang, simple lang. Hindi dapat maganda, hindi dapat comprehensive. Gusto ko lang makita kapatid, na kung paano ka magbasa ng Bible. Amen? Para mas alam ko kung ano yung dapat kong ituro next time. Amen? Kasi yun po ang strength ng isang teacher. Maintindihan niya yung kanyang mga tinuturuan. So gusto ko lang po malaman, kahit ulitin ko, kahit hindi maganda, kahit simple lang, kahit konting word lang, no? Pero bigay mo yung best mo para sa Panginoon. Amen. So halimbawa, ang napili mo passage is about kay Lazarus. O anong pagkakaintindi mo doon? Anong nakita mo tungkol doon? Ano yung tingin mong sinasabi ng Lord? Yun lang. Simple lang. Amen. Hindi full chapter kapatid. Passage, ibig sabihin kung hanggang saan. More on intellectual po, minsan lang pong pumapasok sa puso ko.
Hindi kapatid, pumasok yan, hindi mo lang napansin. Kasi kapatid, alam nyo po, pag nasa intellectual mo na siya, alam mo na, at yung puso mo kasi, minsan i-deceive ka niya, hindi mo pa yan alam. Kapatid, ang mahalaga nasa being mo na. Amen. Pwede po siyang gawing hermeneutics, kayo pong bahala. Kung ano nga po ang nyo, kung anong nakita mong context. Kunyari, ano to sa literal context, ano to sa historical context, ano to sa cultural context, pwede nyong gawin. Pero ang gusto ko lang maintindihan sa inyo kapatid, kasi hindi naman, alam ko naman na hindi nyo naman agad yan ma-absorb lahat kapatid, kasi inaaral pa nga lang natin. Pero ang ibig kong lang sabihin kapatid is that, kung ano yung paano ka magbasa ng Bible. Yun yung gusto ko, paano mo intindihin to. Yun yung gusto kong malaman. Amen. Ngayon, kung i-apply mo tong hermeneutics, walang problema. Kung i-apply mo yung sarili mong devotion, wala ring problema. Gusto lang makita. Ngayon, ang gawin nyo, pwede nyo i-paste o picturean. Yes. Oo, kapatid. Yun lang. Tapos, para alam ko kung paano ko kayo tuturuan about way of devotion. Amen? Malinaw po ba? Yan, malinaw. Thank you, Lord. Yun sa mga gusto mong sumali ng group chat, please sali po kayo, no? Yan, thank you po. Sana po may mga natutunan po kayo, no? Hallelujah. Salamat po sa Lord. Ngayon kapatid, ayun po, some sort of announcement lang, no? So meron po kaming revival conference na gaganapin, no? This coming August 21 to 22. If you want to know the details kapatid, you can just message me para po sa detalye. Ngayon kapatid, if you're interested to join kapatid, some of you guys are message ko na. Kaya sana po makapunta po kayo. No, pero ayun, kung meron po kami revival conference sa Silang Cavite kapatid, August 21, 22. So, if you want to know the details, you can just message me. At the same time, you can join our group chat kapatid, no? By messaging me, i-add ko po kayo sa group chat namin. Amen. So, yun po. At the same time, kasama po sa prayer, kapatid, itong ministry natin, katulad niyan, nagkaroon po ako ng error dito na may disabled daw ako kasi na-disable daw ako kasi business account daw. Hindi naman ako naka-business account. So, inaayos ko pa. Kaya please pasama po sa prayer. Ganun din kapatid, improvement ng live natin. At the same time, improvement po ng face-to-face ministry ko kasi may face-to-face ministry ako. Kaya medyo po ako nagmamadali kasi may pupunta po ng church, magpapapray po. So, kaya i-end ko muna. Pero again, kapatid, if you want to know about our revival conference or you want to know about, you want to join RGC, you can just message me. Amen. Baler Aurora, wala pa po. Wala pa po. Ayan. So yun po, thank you po. No? Sana may mga natutunan po kayo, no? May natutunan ba kayo? Sabihin mo nga dyan. Meron naman. Amen? Sana po talaga may mga natutunan po kayo. So ayun, thank you po. At God, meron naman. Praise God. Next live po, Sir ER Nobleza. Tama ba? Please message me. Sali kayo ng group chat kasi wala po akong specific time kasi ano po, may face-to-face ministry ako. Pero ang sigurado po mamayang gabi. Pero baka kasi mag-live ako ng ng along the way ngayong linggo. Ay ngayong hapon. Hindi ko alam pero titignan ko pattern. Amen. Wait lang, itanggalin natin. I-mirror pala natin kasi hindi ako sanay. So, ayun. Thank you po. No? Salamat po. Yan, salamat po sa inyo at makita-kita po tayo mamaya or mamayang gabi. God bless po. Bye-bye.